Dito muli ang announcement ng mensahe ng kaligtasan, Kristo Jesus. Ang podcast, hindi pa yung diakono, si Rima. Tayo po ay pagbibigay ng bilang propesya. At ating nabanggit ng mga karaan na meron yung barko na lulubog sa sabog ng walang sabi-sabi. Ito din nangyari noong 2 days ago. At might be more to come. Pero ito yung nangyari na 2 days ago sa lugar ng Baltimore. Ang may isang ship doon na bigla na lang sumabog. Na hanggang ngayon, hindi nag-resort o wala sa anchorage. So yung grasya na maaaring nakita ng ating espiritu na mangyayari ngayon. Pero hindi pa matatapos yan. May mga susunod pa. Katulad ng mga sinabi ko na pagbaha, na nangyayari ang pagbaha, ay patuloy na nagkakaroon. Bagamat ayaw naman natin na mangyari yan, pero yun na sinasabi naman, espiritu ng Panginoon. Sapagkat bakit nangyayari yan? Bakit pangyayari yan? Ngayon, dumating sa spirit ko, yung tungkol sa revelation, sa pahayag. Kaya, ating pag-uusapan ngayon ang pahayag. Revelation chapter 8, verse 9. Sapagkat ang versikulo nito, tayo ngayon ay nasa panahon ng versikulo na to. Kaya nangyayari ang mga pagbaha na matitindi sa iba't ibang lugar dahil tayo ngayon ay nasa panahon na nakasulat sa Revelation. Sa Revelation chapter 7 verse 9. At ang chapter 8 verse 9. At ang tungkol sa pahayag na to ay tungkol ito sa isang tinatawag na pangalan ng isang bituin na may pangalan ating babasahin ng buong pahayag sa ikalawa. Ito, ikalawa. Ating babasahin. Hindi pa ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta. Tungkol ito sa mga mangyayari na sa pahayag na may pitong trompeta na ng kapighatian. Hindi pa ng unang anghel ang kanyang trompeta at pumulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga puntal at lahat ng sariwang damo.
Ito yung mga propeta na igagawad ng Diyos sa daigdig upang kumbaga sa makita nila na ang Diyos ang naghahari sa mundo. So bali itong unang propeta na to sa aking pagkaunawa tapos na to. Tapos na itong propeta na to at ito ay nangyari na sa Magansati. So sa aking pagkakaunawa, ang propeta ngayon na umiiral, ang ikalawang propeta naman, hindi pa ng ikalawang na anghel ang kanyang propeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog at nagtugo ang ikatang bahagi ng dagat. So ang ikalawang propeta na ito, nangyari pag-ihip ng kanyang propeta, ay ibig sabihin, ito ay tapos ng pangyayari rin. Kaya ang masasabi ko, sa pangatlong propeta, tayo ngayon sa panahon natin, tayo ay nasa kapanahunan ng ikatlong propeta, ating babasahin. At hinipan ng anghel ang kanyang propeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulok at bumagsak sa ikatlong bahagi ng ilog at mga bukal. So, sa aking sa spirit ko, sa ng aking spirit ko, kung aking bibigyan ng interpretasyon ko ayon sa presensya ng Diyos na nararamdaman ko. Ang sinatawag na malaking bituin na nagliliyab, nahulog mula sa langit, tinuturing na malaking bituin. Sinasabi ko nga sa una na si Jesus Christ, tinanong niya ang sarili niya na I am the bright morning star. Kasi Jesus, si Satan din naman, nung mahulog nung matalo na doon sa rio, sa ikaapat na bahagi ng langit, na matalo si Satan, siya itinapon dito sa kailaliman, dito sa ating lugar. Para siyang naglalagab-lab na nahulog, parang bituin na nahulog. So dito, i-interpret ko na ang bituin na nagliliyab dito ay isang anghel na buwaba, na inutusang buwaba na nahulog, na parang sulok, at bumagsak sa ikatatlong bahagi ng ilog. Ito ay tinatawag na figure of speech, hindi ito direkta na babagsak sa ilog. Ibig sabihin, nung mahulog ko dito, ang target nito ay ang mga ilog at bukal. Bukal, yung mga stream. Kaya ang target niya. So kung meron na nagbabaha ngayon, ibig sabihin, ang bituin na to ay nasa ating kapanahonan na. Ang anghel na gumagawa ng pagbaha. Kasi pati mga bukal, binubuksan niya. Hindi man lang mapapansin ng isang lawa pag buksan ng bukal. Talagang aapaw ang tubig. So kung gagawin ito ng anghel na yun, talagang hindi maiibsan ang pagbaha. Kaya sinasabi ko sa propesiya, magpapatuloy ang pagbaha. Bakit? Kasi nga, dito sa panahon natin, yung anghel na gagawa ng pagbaha. Sa panahon natin na to. Yung mga unang panahon, apoy ang buwabagsak at manghihirap. Pero ngayong kapanahon na natin, sinasabi, ang ilog at saka bukal ang apektado. At ang gagawa nito ay itong anghel na ikatlong trumpeta. At may pangalan nito. Tutuloy tayo. Mapasahin natin.
So, ang sabi nito, pag sa pagpapatuloy noong pagbagsak ng bituin na yun, at ang bituin ay tinatawag ng kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. So, ibig sabihin ito yung mga parang spiritual thing. Ibig sabihin itong bituin na ito, ang tawag sa kanya ay bituin ng kamaitan. Pero may pangalan talaga to, itong bituin na to, mamaya, papapatuloy natin. At marami raw tao ang namatay dahil dito sa tubig, sa gatong bahagi ng tubig. So, eto, kasi Tagalog dito, hindi naman ganito ang halos conversion. Pero, hindi mo rin naman maintindihan kahit English pa. Basta ito ay anghel na siyang magpipinsala ng mga kailugan at mga stream sa ilalim ng mga lake o ano man yung mga stock na tubig na yan. Basta yung pipinsalain niya talaga ang tao na hindi na mapansin. Basta akala lang, uulan lang, pero hindi nila alam. May anghel na nakikialam. Pinipinsala ang tao. Sino mga tao? Ang nangyayari ito, sa maraming lugar. So, kailangan tayo ay laging handa sa ating sa Panginoon dahil may anghel na nakikialam sa mundo ngayon ng nagiging sanhi ng mga pagbaha. Hindi lang pagbaha, pati pesto sa tubig. Pati yung parang bitter ng tubig. Pag sinabing bitter, hindi ibig sabihin na mapait. Ibig sabihin may something wrong na magiging suffering, kapaitan, suffering yan, kahirapan, epekto ng tubig. So, maraming tinatawag na could be an explanation sa bagay nito. Basta sa panahon natin ngayon, may anghel na nakikialam sa mga pagbaha. Kasi apektado yung mga ilog. Kaya daming ilog sa buong mundo. Baka sinasabi, 1/3, tatlong bahagi ng ilog. Hiwa-hiwalay ang ilog. Paano nangyayari magbabayan? Paano nangyayari? Ibig sabihin may nakikialam talaga. Bakit nagkakaroon ng mga matinding pagbaha? Ngayon kapanahonan natin. Kasi nga ito, umiiral ngayon itong kapahayagan na yung tinatawag ng bituin ng na nahulog yung tatlong trumpeta. So, lalaan natin itong trumpeta na to ay hanggang ika-6 trumpeta at ika-7. So, ibig sabihin, hindi darating ang Kristo agad kasi nasa ika-3 pala tayo kahit tatlong trumpeta pa lang tayo So, yung sino man nagsasabi na bukas darating ang Kristo sa pangalawa, kaya mo nato, baka mauna ka pa mapunta sa langit kung paano ka. Pero yung pagparito ng Kristo, hindi ganun, walang makakasabi niya. Dahil tayo sa aking pangunawa, ay nasa ikatlong bahagi, ay ikatlong trompeta pa lang, kahit matagal na namatay ang Kristo. Hindi pa karang-rana, nagbabalik ang Kristo. Pero, pagamat, hindi babalik ang Kristo. Pero ang Kristo, ang Espiritu ng Kristo, ano yun? Ang Espiritu ng Diyos, iisa lang yun. Kasama natin. hindi kailangan hintayin mo ang Kristo. Kasama natin ang Kristo. Yung Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Jesus Christ yan. Kaya sinabi niya na ang bawat sasabihin niya ay magmumula sa akin. Yan. Sinabi niya yun. Dadaanan natin yan sa mga chapter ng Lucas. So ngayon, ito ang prophetic. Nagtatalo-talo sila ng pagbaha. Hindi nila alam talagang may gagawa ng baha. Dito tayo sa panahon na ang anghel ng pagbaha dumating na, bago lang sa propesya, sa Espiritu. Ngayong panahon na to, 2024, itong bago ng 2025, dumating.
Sa English, ang pangalan niya woodworm. Dito sa Tagalog, spirito lang yung kapainan. Pero sa English, yung angel niya, ang pangalan woodworm. Yun ang pangalan niya. So, ika-apat na anghel na to. Wala tayo dito. Dahil itong anghel na to na may hawak ng utos na kanyang bigyan ng pakikialam ang mga ilog at mga stream. Bukal yun, spring, mga bukal. Yung bukal sa ilalim, tignan nyo yung mga yugin sa ilalim. Pag yan nagkaroon ng tinatawag na butas na malaki, lumabas dyan yung mga stream. Katulad ng panahon ni Noah na bumukal na lumabas yung mga tubig na po sa mga malalaking bukal. Ganyan ang gagawin yan. Babahain niya, para lang babahaan niya yung isang lugar. Pwede niya lang ibahin ang lang para lang matupad niya ang nakasulat. Kaya yung mga sumasagana sa tubig, ginagawa ng China, ginagamit nila yung tao para pasukuhin yung sa ibaba, sa downstream. Ginagamit nila yung dam nila. Kaya kakaipon nila, dahil kinokontrol nila ang tubig. Sila ngayon ang bumaba. Nagpapay yung balak niya ng mga evil. Sila ngayon ang super ba? So, basta may angel na sinasabi na may ilog ang kanyang tatanggitin at saka string. Yung tinatawag na bituin na yun, tinabi lang na bituin, pero yun ay reflection ng isang angel. Kasi, hindi naman niya katulad ni Jesus Christ na isang blink ng nagtatago yan sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Kung si Jesus Christ darating, isang mata na sa harap niya, hindi yan parang anghel na lilipad pa. Pero iba ang tinatawag ng power ni Jesus Christ. Diyos kasi yan si Jesus Christ. Ang angel, kaya siyempre, binigyan lang ng task na gumawa ng bagay tungkol sa mga ilog at saka mga stream. May utos sa kanila, lilipad sila papunta dito sa earth, bibigyan nila ng pansin kung napakaliit na para tuparin lang ang mga naisulat. Kasi sabi ni Jesus Christ, mawawala ang langit at lupa, maglalamot. Pero ang mga salita ko, hindi mawawala yan. Yun ang prophecy ni Jesus Christ. So mag-ingat tayo, kailangan buksan natin. Ang nakikita natin puro physical, pero mga bagay na yan. Kailangan natin, pero hindi yan magtatagal habang buhay. Kaya bigyan natin ng panahon ang sarili natin, ang iyong kaluluwa, sapagkat yan ang papapala. So yun po ang ating tinatawag na prophetic na may connection sa Pahayag, chapter 8, verse 9. Ang pangalan ng angel niya ay woodworm sa English. Kaso sa Tagalog, kapaitan lang sabi. Kasi, sa tinanong ko ang AI kung anong ibig sabihin ng woodworm. Ang sabi ng AI sa Tagalog, Dahong Maria. So, Dahong Maria daw ang ibig sabihin. So, walang nakakaalam kung ano. Basta woodworm sa English niya, naisulat. Yun ang pinaka-meaning niya. Sa Grego, sa Hebrew, may ano rin yan, may ibig sabihin din yan. Pero ito, yan ang ibig sabihin ng woodworm. Sa Grego. Sa Tagalog, ibig sabihin niya, dahon ng Maria. So, mapait kasi yung dahon ng Maria. So, hanggang dito na lamang, at nagpapaalam na ang podcast.
Dahil ba nakapalanda sa